Yeah, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Paumpisa natin to! Can you feel it? Can you feel it? Sure like that. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana nakalimutan na mag-subscribe po dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Aba! Okay, pag-uusapan po natin ngayon. Magandang araw po sa atin lahat. Pag-uusapan po natin, ito po. May nakita po ako. Hindi ko po alam, no? Medyo, hindi ko po maintindihan yung nararamdaman ko. Gusto kong magalit, pero gusto kong matawa. No, may nakita po ako isang vlogger na Marcos loyalist vlogger. Na yung ano niya, hindi raw po si Pangulong Duterte nagpalibing kay Supreme Court daw. Ano po to, meron siguro kung ito po ay naganap 1890s, mga 1900s, so hindi pa tayo buhay. Baka maano pa tayo, mapaikot eh. Pag-uusapan din po natin, teka muna, bago ko ituloy. Pag-uusapan din po natin yung pasasalamat, taus-pusong pasasalamat ni Sara Duterte sa tatlong tao, no? Ito po yung tatlong politiko. Si Senator Amy Marcos na hindi po nang iwan sa mga Duterte, lalo si Senator Amy Marcos, pati po si ex-president Gloria Macapagal Arroyo, kasama po si Congressman Ungab, no? Tatlo lang po yun na very vocal na sumuporta, no, sa kanila nung etong panahon na talagang binabakbakan po ang mga Duterte, no? Kaya ma-appreciate mo rin eh. Ang maganda lang po sa ganito, pag against sa'yo ang lahat, buong mundo ay kalaban mo. Alam niyo po kung ano maganda, meron din pong positive eh. Alam niyo kung ano yung positive, nakikilala mo kung sino talaga yung mga tunay mong kaibigan, kung sino yung tunay na sumusuporta sa'yo. Kasi yun, tama yung kasabihan na yun, no? Dito sa oras ng iyong dilubyo sa buhay na nangyayari, di ba? Diyan mo malalaman ang tunay na mga kaibigan mo at kung sino ang siyang tunay na matitira sa tabi mo. Katulad ng halimbawa, marami kang pera. O, pagpalagay natin, tumama ka sa loto. Ayan, di ba? Siyempre, marami kang pera. Marami kang kaibigan. Ihahalin tulad lang natin dun. Si BP Sara, alam naman natin yan. Talagang BP Sara, pautang. Hindi, joke lang. Ayun. Mayaman, di ba? Nanalo sa loto. Siyempre, ang daming magiging kaibigan. Kapag ikaw marami kang pera, halos lahat. Kulang na nga lang, himurin ang wet packs mo. Di ba mga katunay? Totoo yan. Halos special treatment pa nga. Minsan, mga kabarkada mo na, ini-special treatment ka pa. Uy, pupunta siya rito, mayaman to. Pero once na ikaw, naging walang-wala ka na. At tingin nila sa'yo, parang gano'n na, sa oras ng problema mo na, hindi mo na sila makakasama. Di ba? Kaya yung kasabihan na, kaibigan hanggang sa huli, sa hirap o ginhawa, kasama mo ko. Bilang lang ang mga tao na tumutupad sa ganung kasabihan. Kasi sa kasarapan talaga is makakasama mo sila. Pero sa oras ng kagipitan o problema, bilang lang ang mga tao na tatayo o tatabi sa tabi mo. Ganyan yung nangyari kay BP Sara ngayon. Nung mga panahon ng eleksyon, halos napakaraming umaano sa kanya. Pero kita nyo naman, halos tatlo lang ang pinasasalamatan ni BP Sara dito. No, na hindi siya iniwan sa ere. Sa kabila ng nangyayari sa kanya, na issue yung ibinabato sa kanya. Although alam naman natin kung ano talaga kung saan talaga napunta, kung ano man yung issue na ibinabato sa kanya. 'Di ba? Syempre, kahit malayo ang eleksyon no? Ang aga ng mga kalaban niya na birahin siya ng birahin. Kumbaga, daig ng maagap ang masikap. Ganun ba? Ganun ba yung masipag? Ba yun? Ganun? Kaya inuunahan nyo na. Pero pagdating ng mga mid-election niya, mga malapit na eleksyon,
sigurado yan kapag talagang no choice na sila at nakikita nila si BP Sara is mataas pa rin, namamayagpag pa rin, yung trust rate mataas, magbabaliktaran yan. Kakampi na naman kay BP Sara yan. Oo, kaya doon na dapat makiramdam si BP Sara. Alam naman natin, ang isang BP Sara, malakas ang pakiramdam niyan. Hindi ka agad mapiplis sa mga ganang-ganyan yan. Mas maganda na itong ganito nangyayari sa kanya is nakikilala niya kung sino yung mga tunay na tao na sumusuporta sa kanya. Panahon na nasa power yung mga Duterte, parang buong Pilipinas, lahat ng politiko, no? Ganun yun. Ngayong panahon na imaginein mo, no, napakalaking blunder sa inyo mga inayupa kayong mga politiko kayo, no? Yan po, totoo po yan. At syempre, tatalakayin natin tong mga banat po ng Makabayan Black. Makabayan Black at saka tong mga kakamping. Yan po paglilingkod natin, pero bago yan, pindot na, okay? Banat na agad. Syempre, confidential fund pa rin. Alam nyo naman po, no? Talagang ito po ang pinakamalaking atake, no, sa mga Duterte so far. Buhat po naging president, actually kay Inday Sara, no, pinakamalaki na atake kay Inday Sara. Alam nyo, sabi ko nga, in a positive note, makikilala mo yung tunay mong supporters, makikilala mo yung tunay mong kaibigan. Pagka ikaw ay binabakbakan ng lahat ng kampo, may bumabanat na Marcos loyalist, may bumabanat na kakamping, Dilawan, may bumabanat na Makabayan Black, mga tulponatics, lahat ng kampo talaga. Halo-halo na no? Sa taas, sa tagiliran, sa ilalim, wala talagang kakampi. Mga Duterte lang talaga yung naiwan na magkakakampi, di ba? Tapos bigla nagsalita si Senator Amy na hindi ko iiwan ng mga Duterte, etc. etc. Si Tambi Jr. Medyo nahimasmasan. Napingot yata ng tatay o kaya ng tiyahin. Na may paliwanag po si Sandro ngayon na kahit kailan hindi ko na makita kahit kailan parang hindi ako malis o hindi ko tinatanggal yung suporta kay President Digong at saka kay VP Inday Sara. So lumilinaw na po ngayon kung sino talaga yung mga kalaban ni VP Inday Sara at kung sino talaga yung kakampi. Kukunti lang. Kukunti lang po ang kanyang mga kakampi. Siyempre, pag malapit na, at lalo na pag nanalo yan, ako, sabi nga sa inyo, yung mga bumabanat sa Duterte ngayon, pustahan tayo. Sanay na sanay sa baliktaran yung mga yan. Biglang dadami yan. Sigurado yan. Siyempre sa ngayon, iniisip nila na, kontrahin natin to. Ganyan, baka sakaling mahilot pa natin. No? Kaya ibig sabihin ng mahilot pa natin is mapabagsak nila si BP Sara. Dahil sa mga ibabato na ganyan yan, tiwali din yan, ganto, ganyan, di ba? Di ba, sisiraan mo na naman, para silang para silang nadala na nung panahon ni PBBM, di ba, na hindi sila nakakilos agad. Pero alam nyo si PBBM kaya nanalo nun, is alam naman talaga ng mga tao, simulat sa pool talaga, kung ano yung nagawa ni Apo Lakay sa Pilipinas. Hindi lang mailabas yun dahil walang mapaglabasan. Walang nagbo-voice out para sa kanila. Simula nung nauso ang social media, no? At doon nakita lahat ng ginawa ng mga Marcos, 'di ba? Doon na lahat naglabasan ang mga pro-Marcoses, 'di ba? Yung mga loyalists na nagpatunay at hindi lang yung mga halos kahit nga hindi Marcos loyalist talaga nagpatunay na tama pala yung kasabihan sa mga Marcos na talaga si Apo Lakay, malaki na itulong ng mga panahon na yun. 'Di ba? Nagpapatunay din sila, bumabaliktad sila ng ganyan. Hanggang sa manalo si PBBM. So ngayon kay BP Sara naman is ginagawa na nila na kailangan maging tayo, maaga pa lang. Mayari na natin, baka sakaling may maniwala sa atin. Pero sa tingin ko sa akin lang malabo. Malabong mapabagsak nyo yan. No, malabo talaga. Pustahan tayo, mauuna pa sa atin sa Malacanang yan. Okay. At least alam niya na nagkamali yan. Yan, mga rookie mistake yan di ba? Rookie mistake. Masyado kasi yung ambisyon ng kanyang chewing. Okay, bilib ako, no? Kay BP Sara, ang ganda ng layunin niya, no? Alam niya po, si Senator Bato nga hanggang ngayon humihirit. Alam po ni BP Sara na maganda yung layunin niya sa paghingi ng confidential fund.
Pero ganun pa man, siyempre, nangingibabaw, no? Very divisive eh. Diba? Sabi niya, hindi ko na itutuloy yung paghingi ng confidential fund kasi divisive to sa bansa. At bilang Vice President, siyempre, ayaw niya na maghiwa-hiwalay yung mga tao rito. Ang ganda po, no? O ngayon, makikita natin sa mga reaksyon kung sino talaga yung para sa bayan at kung sino talaga yung gustong magkagulo lang, no? Tignan po natin, lumilinaw na po ang posisyon, yung posisyon po ng mga kakamping Dilawan at saka ng Makabayan Black. Kaya narito po sila. So kami po nagpapasalamat din po Senator Amy, bayaan mo, no? Hindi ko alam kung magiging magkapartido kayo ni Sara Duterte. Hindi ko na alam yung magiging parte ni Sara Duterte kasi nag-resign na siya sa lakas eh. Bayaan mo, sasama ka namin sa ano. Sana sumama ka kala Senator Bato, no? Yung partido nila. Doon ka sana mapabilang para isang kampanya. Pero sa makakatunay, no, tanungin ko kayo, may posibilidad kaya na tuwari tatakbo ng presidente si BP Sara, no? Maganda siguro kung si Amy Marcos yung ano, no, Vice President. Sa tingin niyo mga katunay, pasok? Gusto niyo? O, sigurado may magko-comment dyan, hindi si BP Sara. Pero hindi, depende sa choice niyo yan. 'Di ba? Pero sa akin lang, no, parang maganda, no, BP Sara tapos Amy Marcos, 'di ba? Dalawang babae, no? Grabe. Pero isa si BP Sara kasi matapang. Hindi lang basta-basta babae, kala mo may pusong lalaki. Si Senator Amy naman talagang matapang din, no? Bagay na bagay, no, 'di ba? Lang. Kasi tsak ikakampanya ng kulto ni Digong si Bato, si Bongo, si Senator Amy, si Acosta. Ay, isa pa nga pala, bago natin talakay reaksyon ng mga kakamping at ng Makabayan. Nakalimutan natin si Ontiveros eh. May nangyari nga pala kay Ontiveros, di ba? Napahiya na naman for the second time. Ayan na naman. For the second time around ay napahiya na naman si Honti. Dito po kay Angara mismo, no? Sukin-sukin siya ni Angara eh. Opo, kasama si Tolentino siya. Hindi ko lang nabanggit kayo. No? Parang suki ng pahiya si Honti, no? At tatakbo na yan si Acosta. Magsama-sama na kayo, may hater. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tila harap-harapang sinagot ang di umano'y liderato ng Kamara. Di man ito pinangalanan, ngunit tila sa pulse Speaker Romualdez sa kanyang mga pasaring at buong tapang na nagpahayag ng kanyang buong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay Senator Amy Marcos, may mensahe na tila pasaring sa lideratura ng Kamara at ayon dito, kabastusan sa aral ng Bagyong Yolanda na ginagawa ng mga politikong pinagwawatak-watak ng bansa, ginagamit ang issue sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon na nakalipas sa araw na ito na aking ginugunita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Ayon pa kay Senator Amy Marcos na kung tumalikod umano ang Kamara sa dating mainit na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi niya ito gagawin. At dagdag paliwanag pa niya na isa rin siyang loyalista gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nanatiling tapat at maninindigan mula sa mga tunay na kaibigan. Tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Ayan, no? Talagang pinagdiinan ni Senator Amy na kaibigan niya si FPRRD at si BP Sara. Kitang-kita mo yung paninindigan ni Senator Amy. Yan yung tunay na kaibigan na hindi talaga niya tatalikuran, no? Nakikita natin maraming issues na bumabagsak sa Duterte pero talagang idinidiin niya na hindi
mapuputol ng ganun-ganon na lang yung nagdudugtong sa kanilang dalawa ng mga Duterte. Ay, maganda yun kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraidoran. Sinabi ng senadora na walang makakapigil sa kanya para mag-ingay laban sa pagtataksil at pambabastos sa taong nagbigay galang sa kanyang ama noong pinahintulutan ng dating presidente na mahimlay sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Dagdag rin ng mambabatas na kaya may loyalista ang mga Marcos ay dahil tapat sila sa mga kaibigan sa paninindigan at higit sa lahat ay pinakaloyalista sila sa kapakanan ng bayan. Nang lumabas ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama ka Senator Amy, huwag mong tantanan yung tambalos-los na yan. Puro lang talaga pasikat at paporma lang sa kongreso. Ginagamit pa ang taong bayan. Grabe, para daw sa taong bayan, sabi pa nga ni Speaker. Grabe naman yung tambalos-los na yun, no? Hanggang ngayon, nai-issue talaga yung tambalos-los na talagang parang tinatrabaho si BP Sara para bumagsak. Napakalayo pa ng eleksyon, Diyos ko. No, kahit naman siguro kahit anong gawin nyo mas kayo pa rin ang lalabas na hindi maganda ang Kasi imbis na asikasuhin nyo is yung problema ng bansa ngayon, yung kinakaharap na problema is ang inaasikaso nyo is yung kung paano nyo mapapabagsak ang isang BP Sara para kayo ang manalo sa 2028 o makakuha kayo ng pansin. Diba? Mali yun Dapat nga, mas pinapakita nyo ngayon sa mga tao na mas nakakatulong kayo. Si BP Sara nga ayaw pag-usapan ng tungkol sa eleksyon. No? Ang layo pa niyan. Ang importante yung problema ngayon ng taong bayan na kinakaharap, napakarami. No, dapat resolbahin. No, hindi agad-agad yang puro kapangyarihan na lang agad ang iniisip ninyo. 'Di ba? Diyan mo nakikita kung sino yung mga takam na takam sa kapangyarihan at kung sino naman ang gusto na tulungan ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi si BP Sara na binsado kong binibuild up, pero ayun yung nakikita natin Siya na nga nagsabi, malayo pa ang eleksyon. Asikasuhin na muna natin yung problema ng Pilipino. Dapat ganun, di ba? Kapal talaga. Ang layo pa ng eleksyon ngayon. Puro napasikat ang ginawa. Wala naman talagang nagawa sa bayan. Mas mabuti pang bumaba na lang siya sa pwesto. Ito lang sana ang dapat kilalanin ng taong bayan. Kung sino ang taong nagpalibing sa bangkay ni Apulakay sa libingan ng mga bayani. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. Ayan mga katunay napanood nyo at nadinig ang ating binigyan ng reaksyon, no? Eto nga, no? Ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm VT and I'm out. Peace.